Isang babae nga ang nag-post ng kanyang video sa social media at ito ang isang babaeng ito ay isang ina. At ang title nga ng videong ito na nakikita nyo ay ang misteryo ng 900% na pagtaas ng kuryente. Kung iisipin natin ay sobrang laki ng 900% na ito. Simple lang naman sana ang pamumuhay ng babaeng ito na isang ina na hindi nga nakatiis at ibinuhos nga niya ang kanyang matinding saloobin sa harap ng kamera. Hawak-hawak nga ang kanyang mga bill sa kuryente at nagsimula nga siyang magsalaysay ng isang katotohanang mahirap tanggapin. So simple nga lang pamumuhay nitong babaeng ito. Pinakita nga niya ang loob ng kanilang bahay upang patunayan na wala silang marangyang gamit na nagdudulot ng mataas na konsumo. Ang gamit nga lang nila ay meron silang dalawang electric fan na ipinakita nga niya na dalawang DC pet na electric fan. Maliit lang daw at matipid sa kuryente. Ang gamit na ito, mayroon din siyang isang sirang TV at itinuro nga niya ang kanyang telebisyon na 3 taon na palang sira at hindi na nagagamit. Isang wall fan, ito raw ay pinakamalakas na kumonsumo sa kanilang bahay. Isang ordinaryong wall fan na tanging katuwang niya sa init ng panahon. At ito nga na-experience na ito ni Kabayan ay nagbigay sa kanila ng matinding dagok lalo na sa kanyang pamilya. At sa puntong ito, ipinakita ng ina ang kanyang mga lumang bill. Dati raw ay naglalaro lamang sa 700 pesos ang kanilang buwan ng bayad. So minsan pang araw kung umabot man ng 2,000, iyon ay katumbas ng araw ng 3 buwang bayarin. Ngunit laking gulat at galit niya nang matanggap nga ng bagong bill na nagkakahalaga ng 7,009.64 pesos. What? So isang nakakalulang 900% na pagtaas mula sa kanyang nakasanayang binabayaran. So medyo malaki nga ito kung ganito kataas yung inangat ng kanilang bill. So sinabi nga niyang isa nga itong pasakit sa isang pamilya dahil sa gitna ng kanyang pagsisigaw, binanggit niya na ang kanyang 5 anak na lahat ay nag-aaral bilang isang mga responsableng magulang. Siniguro niya na ang kalusugan ng mga ito kompleto sa bakuna at regular na check-up sa center. Ngunit paano raw sila kakain kung ang buong budget nila ay mapupunta lamang sa pagbayad ng kuryente? Tama nga naman, hindi nga naman nag-iisa itong babaeng ito. Nanawagan nga rin ito sa gobyerno at tinuligsa nga rin niya ang programa ng gobyerno na 4Ps kung saan ay hindi nga lang itong si Kabayan ang tumiligsa dito sa programang ito dahil ayon sa kanya, napakasakit nga raw isipin na sa kabila ng kanilang kalagayan, hindi sila kabilang sa mga benepisyo ng 4Ps. So sinabi nga niya na parang palakasan nga lang daw ang sistemang ito bago makasali sa naturang programa. So siguro yung iba alam nila na yung iba dyan may mga kakilala sa gobyerno, yung iba naman talaga ay deserving. Nagbabala rin siya na kapag nakakita siya ng mga miyembro ng 4Ps na nagsusugal o nagtotong its lang, habang ang gaya nila ay naghihikahos ay hindi siya magdadalawang isip na pagsabihan ang mga ito. Tama naman, maraming ang ganyan mga member ng 4Ps. So, sinabi nga niya na ang bidyong ito ay matatapos sa isang hamon sa mga nasa posisyon. Huwag gumawa ng programa kung hindi naman ito nararamdaman na mga tunay na nangangailangan. Ito nga ang hamon niya sa gobyerno. At sabi nga niya, huwag ipasa ang pasakit sa mga pamilyang pilit na itinatawid ang bawat araw. Nakakalungkot ng isipin na sa ating bansa ay marami ang nangyayaring ganito sa ating komunidad, lalong-lalo na ang mga apektado rito, yung mga pangkaraniwang mamamayang Pilipino na talaga namang sukdulan ang pagtitiis para nga lamang hindi tumaas ng ganito ang kuryente at isang araw ay magugulat ka na nga lang na 900% na ang itinaas ng inyong konsumo ng kuryente kahit wala naman kayo masyadong ginagamit sa araw-araw. At para nga marinig natin ang buong salaysay nitong si Kabayan, pakinggan nga natin ang kanyang mga sinabi sa videong ito. Tignan niyo yung 2 electric fan namin. Puro disipet, 2 electric fan. Etong TV namin, 3 taon na tong sira. Bali, eto lang ang malakas na kuryente sa amin. Etong electric fan na to. Ngayon, tignan niyo ilan ang anak ko. 5 ang anak ko. 5 ang anak ko. Ang binabayaran ko lang dating kuryente, 700 lang yung binabayaran kong kuryente. Ngayon, kung umabot man ng 2,000, ibig sabihin 3 buwan to pag inabot ng 2,000. Ayan, eto binayaran ko na. Binayaran ko na yung kuryente namin. Ngayon, mga putang ina yung mga nasa gobyerno kayo, ha? Hindi kami naglalaro ng bahay-bahayan dito para mag-bill kayo sa akin. Para mag-bill kayo sa amin ng 7,000! Saan namin kukunin itong 7,000 na to? Ha? Paano ba? Gumagawa kayo ng mga programa
usapan nyo. Nagbabahay-bahayan? Hindi kami nagbabahay-bahayan dito. Para bigyan nyo kami ng bill na ganito. Nakikita ba yung bill, Shaira? Ayan ang bill, oh. 7,000 yung bill. Samantalang 700 lang yung binabayaran ko buwan-buwan. Kakabayad ko lang nung 1 linggo. Kakabayad ko lang. Oh, ayan. Kakabayad ko lang nung 1 linggo, ha? 2,000 yan. Nag-balance ako ng 600. Bali, 1 buwan lang. Hindi para paabutin nyo ng ganito kalaki. 7,000 yung bill namin. Ha? Paano na lang kami? Paano na lang mga anak ko? Hindi nakakain? Ha? Nagagawa kayo ng mga programa na 4-piece? Ang hirap nga makasali dyan sa 4-piece na yan eh. Ilan ang anak ko? Ilan ang anak ko na nag-aaral? Hindi naman kami kasali sa 4-piece. Bago makasali dyan, ang daming etchos. Hindi maraming etchos. Palakasan, bago makasali sa 4-piece, palakasan. Pero ako, 5 anak ko, lahat nag-aaral, kumpleto sa bakuna, kumpleto sa check-up sa center. Tapos hindi ako nasasali sa 4-piece. Hindi ako nasasali sa 4-piece. Kaya mga jutang ina niya, mga nasa gobyerno kayo, huwag kayo gumawa ng programa kung hindi nyo kayang suportahan. Hindi yung iaasa nyo sa amin. Makakita lang talaga ako ng 4-piece na nag-i-scatter tsaka nagtotong-it. Sabi ko sa inyo, chichinilasin ko. So, gagawa ng programa, hindi kaya. Agree tayo sa sinasabi nito si Kabayan dahil lahat ng sinasabi niya ay talaga namang tagos sa buto. So, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Yan na nga lang ang masasabi natin dito sa bidyong ito. At kung nagustuhan nyo ang bidyong ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.